Noong 2024, halos 300 missiles at drones ang pinakawalan papunta sa Israel. Hindi ito gawa ng isang maliit na grupo. Ito ay direktang pag-atake mula sa bansang Iran laban sa Israel. Isang pangyayaring halos magpasimula ng mas malaking digmaan sa Middle East. Pero ang tanong, paano nga ba nagsimula ang matinding galit ng Iran sa Israel? Bakit sa loob ng mahigit 40 taon ay patuloy silang naglalaban, kahit hindi palaging harapan? At bakit sinasabi ng ilang eksperto na ang digmaang ito ay maaaring maging simula ng mas malaking world conflict? Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na pinagmulan ng tension sa pagitan ng Iran at Israel. Mula sa mga lihim na operasyon, proxy wars, hanggang sa mga missile attacks na nagpagulo sa buong mundo. Ito ang kwento ng isa sa pinakadelikadong alitan sa modernong panahon. Paano nagsimula ang giyera ng Iran at Israel? Sa loob ng maraming dekada, tahimik ngunit matindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Hindi ito isang simpleng away ng dalawang bansa lamang. Ito ay kwento ng ideolohiya, kapangyarihan, relihiyon at politika na unti-unting lumala hanggang sa maging isang tunay na digmaan. Pero paano nga ba talaga nagsimula ang alitan na ito? Para maintindihan natin ang kasalukuyang digmaan, kailangan nating balikan ang mahigit 40 taon ng kasaysayan. Ang simula ng tensyon, 1979 Iranian Revolution. Noong 1979, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Iran na tinatawag na Iranian Revolution. Bago ang revolusyon, ay kaalyado pa ng Israel at ang mga Western countries. Ngunit matapos mapatalsik ang kanilang hari at maitatag ang isang Islamic Republic, nagbago ang lahat. Ang bagong pamahalaan ng Iran ay nagsimulang maging matinding kalaban ng Israel. Sa ideolohiya ng bagong gobyerno ng Iran, itinuturing nilang kaaway ang Israel at sinusuportahan nila ang mga grupo na laban dito. Simula noon, nagsimula ang tinatawag na shadow war o lihim na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi pa sila direktang naglalaban, ngunit pareho silang sumusuporta sa mga grupo at operasyon laban sa isa't isa. Proxy war, mga grupong lumalaban para sa Iran. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumindi ang tensyon ay ang suporta ng Iran sa mga grupong kalaban ng Israel. Kabilang dito ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, iba pang milisya sa Syria at Iraq sa loob ng maraming taon. Ang mga grupong ito ang nakikipaglaban sa Israel sa halip na ang Iran mismo. Ito ang tinatawag na proxy war. Isang digmaan kung saan ang mga bansa ay gumagamit ng ibang grupo upang makipaglaban. Dahil dito patuloy na nagkakaroon ng mga rocket attacks, airstrikes at lihim na operasyon sa buong Middle East. Lumala ang situation ng Gaza War 2023. Noong 2023, sumiklab ang malaking digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang digmaang ito ay bahagi ng mas malawak na krisis sa Middle East na nagsimula noong taong iyon. Habang lumalala ang laban sa Gaza, lalong nadamay ang Iran dahil kilala itong sumusuporta sa Hamas. Simula noon, nagsimulang maging mas direkta ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Abril 2024, unang direktang pag-atake ng Iran sa Israel. Isang malaking pangyayari ang naganap noong Abril 1, 2024. Binomba ng Israel ang isang Iranian consulate sa Damascus, Syria at napatay ang 2 Iranian generals. Bilang ganti, noong Abril 13 hanggang 14, 2024, naglunsad ang Iran ng napakalaking pag-atake laban sa Israel. Mahigit 300 drones at missiles ang pinakawalan patungo sa Israel. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na direktang umatake ang Iran sa Israel. Bagamat karamihan sa mga missiles ay na-intercept ng air defense systems, malinaw na ang dalawang bansa ay papalapit na sa isang tunay na digmaan. Oktubre 2024, isa pang missile attack. Hindi natapos doon ang tension. Noong Oktubre 1, 2024, muling naglunsad ng malaking missile attack ang Iran laban sa Israel. Humigit kumulang 200 ballistic missiles ang pinakawalan patungo sa mga Israeli military bases. Ayon sa Iran,
Ito ay paghihiganti sa mga pagpatay ng Israel sa ilang leader ng kanilang mga kaalyadong grupo sa rehiyon. Sa puntong ito, malinaw na hindi na lamang proxy war ang nangyayari. Direkta nang nagkakaharap ang dalawang bansa. 2025, ang 12-Day War. Noong Hunyo 13, 2025, naglunsad ang Israel ng malawakang airstrikes sa loob mismo ng Iran. Target ng mga atake ang nuclear facilities, missile bases, military headquarters. Ang layunin ng Israel ay pigilan ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng daang-daang missiles at drones patungo sa Israel. Ang digmaang ito ay tumagal ng halos 12 araw bago nagkaroon ng pansamantalang ceasefire. Ngunit kahit natigil sandali ang labanan, hindi talaga natapos ang tensyon. 2026 ang mas malaking digmaan. Noong February 28, 2026, muling sumiklab ang mas malaking digmaan. Pinagsamang puwersa ng Israel at United States ang naglunsad ng malawakang airstrikes sa Iran. Target ng operasyon ang missile bases, military infrastructure, nuclear facilities, layunin ng mga pag-atake na pigilan ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons at pahinain ang military power nito. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa Israel, US bases sa Middle East, mga kaalyadong bansa ng Amerika. Dahil dito, mabilis na kumalat ang digmaan sa buong rehiyon. Ang panganib ng mas malaking digmaan. Habang lumalala ang laban, maraming eksperto ang nangangamba na ang digmaang ito ay maaaring maging malawakang digmaan sa Middle East. Ang dahilan ay dahil maraming bansa ang posibleng madamay. United States, Lebanon, Syria, Gulf countries. Kapag mas maraming bansa ang sumali, maaaring lumaki pa ang epekto nito sa buong mundo. Bakit mahirap itigil ang digmaan? Ang conflict ng Iran at Israel ay hindi lamang tungkol sa teritoryo. Ito ay halo ng relihiyon, ideolohiya, geopolitics, nuclear weapons. Parehong naniniwala ang dalawang bansa na ang kanilang seguridad ay nakasalalay sa paglaban sa isa't isa. Dahil dito, kahit magkaroon ng ceasefire, madalas itong pansamantala lamang. Ang digmaan ng Iran at Israel ay hindi nagsimula sa isang araw lamang. Ito ay bunga ng mahigit 4 na dekadang tension na nagsimula matapos ang 1979 na Iranian Revolution, lumala sa pamamagitan ng mga proxy wars at kalaunan ay naging direktang labanan. Ang mga missile attacks noong 2024, ang 12-day war ng 2025 at ang mas malaking digmaan noong 2026 ay patunay kung gaano kalalim ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. At habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, nananatiling isang malaking tanong. Magkakaroon ba ng kapayapaan sa pagitan ng Iran at Israel o lalo pang lalala ang digmaan? At iyan ang kwento kung paano nagsimula at lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Isang alitan na nagsimula sa politika at ideolohiya, ngunit ngayon ay nagiging isa sa pinakamapanganib na conflict sa mundo. Habang patuloy ang tension sa Middle East, maraming tao ang nagtatanong, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan? O may pag-asa pa bang magkaroon ng kapayapaan? Kung gusto mo ng mas marami pang kwento tungkol sa history, mga digmaan, at mga lihim ng nakaraan at kasalukuyan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Dahil dito sa channel na ito, ating binubuksan ang mga kwento ng kasaysayan na bihirang ikwento.